Hi guys! Today vlog nga pala ay magluluto tayo ng ampalaya. Ayan o. Napaka-fresh. Kahapon binili ko ito ng magkano ba? 4 dirham. Kasi kahapon nagpadala ako ng pera sa Pilipinas. Ngayon may natira na 50 dirham. Sabi ko pang bili ko ng ulam. Kaso yung ulam na binili ko kahapon ay nasa 9 dirham lang. Tapos yung kanin ay 4 dirham. So 13 dirham lang yung dinner ko kahapon. So ngayon, sabi ko, yung matira ay ibili ko ng gulay. So, di ba guys, napaka-budget namin. I mean, kaming mga OFW ay budget lang talaga ang natitira. Yeah, budget lang talaga. So, ngayon nga guys, ay isi-share ko sa inyo kung paano ko magluto ng ampalaya. Actually, wala akong alam na luto sa ampalaya. I mean, potahe. Pero, ang alam ko lang ay yung haluan ng egg, tapos gawing salad. Hindi pala luto yung salad. Mahilig ako ng salad guys, pero sa ngayon ay lutuin ko siya. Yun lang ang alam kong potahe, pero may nakikita pa rin ako na ginatinda na ginagawa nilang curry, yung bitter gourd. Yun ba ang English nito? So ayun nga guys, i-share ko sa inyo kung paano ako luto o yon kakain ng ampalaya na hindi mapait. So yeah guys, hugasan ko muna bago ko hiwain ba sa Tagalog. So yun, hugasan muna natin ng maayos kasi di ba nag-spray yung mga farmer ng mga kung ano-ano. So gusto natin makatiyak na malinis at mawala yung ginapang spray nila. Ayan. So, ayan. I-cut ko muna siya. Hiwain ko muna siya ng maliliit. Actually, hindi ito tutorial kasi alam ko naman na lahat tayo ay marunong magluto. Pero para lang may video tayo, pang-update kay YouTube. So, ayan, lahat na lang ng ginagawa natin pag may time ay binibidyoan natin. So, ayan, ginaalis ko nga pala yung yung sa gitna. So, ayan, gamitan ko ng kutsara para maalis yung puti. Sa una-una guys, nung bata pa ako, hindi ko to gusto kasi masyado siyang mapait. Pero nung medyo nagkakaedad na, sabi nila ay nakaka-low daw ito, nakaka-reduce daw ito ng blood sugar. So ayun, noon kung kumakain si nanay at si tatay, yon kumakain na rin ako ng ganito na yung tikim-tikim lang. Pagkalaunan ay naging nagustuhan ko na rin. At saka, yun, gumagawa minsan si nanay ko ng salad. Ginalagyan lang niya ng asin, mantika, at saka sibuyas, kamatis, at saka kalamansi. So, yun, napakasarap talaga. Mahilig kasi ang nanay ko ng mapapait. Kaya palagi siyang minsan yung dahon, ginugulay niya yung dahon at saka yung ligaw na ampalaya, may bunga na maliliit-liit. So, yun, ginugulay niya yun. Pero yun ang hindi ko makaya kasi sobrang pait. Hindi kagaya nitong ganito na ampalaya, mayroon tayong paraan para maalis yung pait niya. Pero ayoko naman yung wala akong nalalasahan na mapait. Gusto ko yung kahit paano meron tayong nalalasahan na mapait.
So, ayun, mayroon ako ditong bawang na 1, 2, 3, 4, 5, 5. So, ayun, mayroon ako dito palang sibuyas na natira. Ito kasi yung sibuyas nila dito puti. Pero gusto ko na sibuyas yung yung pula. Pula ba yun? O violet o purple? So, ayan, ginahiwa ko ng maliliit pinong-pino yung bawang. So, kahapon nga pala guys, ay hindi lang pala ito yung nabili ko sa 50 dirham ko, kundi ang ulam ko, pati kanin. Ay, nabanggit ko na pala kanina, paulit-ulit na lang ako. So, yeah, bumili ako ng ulam at saka kanin at may okra ako pala doon sa rep. Bali, yun yung gawin kong ulam naman bukas. Hindi na kasi, wala na akong itinira na pang grocery ko kasi nung lumabas ako ay nag-grocery na ako ng ng mga pangangailangan ko at ay, nahulog. Nag-grocery na ako ng mga pangangailangan ko, nagbili na ako ng mga dilata noodles. Ano pa yung binili ko nung lumabas ako nung Sabado? Mga chichirya, biscuits, ganon. Kasi nahihiya ako manguha ng pagkain dito sa bahay. Oo, nahihiya ako guys, sa totoo lang. Kahit na sinabi naman nila kung ano yung makain nila dito, pwede kong kainin pag mga chichirya ay nahihiya ako dampot-dampot. Tapos yung noodles, wala kasi silang noodles dito sa bahay. Yung sardinas, wala rin silang sardinas dito sa bahay. Mga dilata wala sila. So kung ano yung wala sa bahay, kasi siyempre yung mga nakasanayan natin, yun pa rin ang hinahanap-hanap natin. So ayan, ubusin ko na lang yung sibuyas kasi nakadalawang araw na ito sa rep. So, ayan, haluan ko rin pala ng kamatis, pero cherry tomato kasi ang mayroon sa rep namin. Pero okay lang yan kaya para matamis-tamis. Ang cherry tomato kasi guys ay matamis, kaya masarap din siya na panghalo. So, ayan, hinati ko lang ng ganyan. So yeah guys, para hindi mapait yung ating ampalaya ay, ayan, nagdibudburan ko pala guys ng ng asin. Ayan, i-massage lang natin para mawala yung pait niya. Actually, hindi ko naman kasi gusto yung ampalaya na hindi ko nalalasahan yung hindi ko nalalasahan yung mapait. Para saan pa at kumakain tayo ng ampalaya, 'di ba? Pero nilagyan ko pa rin ng asin para mabawas-bawasan. So ayan, massage lang natin ganyan. Tapos, pagkalipas ng ilang minuto, ay lagyan na natin ng tubig. So, actually, hindi ko masyado pinatagal, guys, kasi para hindi mawala yung pait niya. Agad-agad ko rin huhugasan.
So, yun nga guys, kung ayaw ninyo yung mapait, yung ampalaya ay ibabad ninyo sa asukal. Asin. Asin pala. So, iyon. Ayan. Antayin muna natin na medyo mag-light brown yung ating sibuyas. Actually, mahirap itong i-light brown kasi puti yung sibuyas natin. At saka tayo mag-a-add ng bawang. So, ayan. Ano yung bawang? So, alam ko naman guys na marunong din kayo magluto. Pero, ayan, pang ano lang, pang update lang. So, ayun, magbudbud pala ako ng, black pepper. At i-add ko na nga pala yung aking ampalaya. Ayan. Isabay ko na rin yung kamatis. Ayan. So, ayan, nag-iba na yung kulay niya. Malapit na siyang maluto. Pag malapit na siyang maluto, ay kailangan natin ang itlog. Ayan. Kailangan natin ang itlog. Madali lang talaga ito siya nalutuin. Ito yung putahe ng mga Pinoy na madaling lutuin, di ba guys? So, ayan, ilagay ko na yung itlog para scramble na natin. Parang hindi ko ito maubos ngayon. May matira pa talaga ako para bukas. Kasi ang dami. Ayan, almost luto na. So, yeah guys, luto na yung aking ulam. Yan, ampalayang mapait. Actually, hindi masyado mapait kasi nilagyan ko ng asin kanina. So, yun nga guys, kung gusto nyo ng mapait, ay wag na lang ninyong ibabad sa asin kasi nawawala yung pait niya. Kagaya ko, gusto ko yung medyo mapait. Pero dahil sa yung title ng ating video ay paano mawala yung pait ng ampalaya, ay ipinakita ko na lang kung paano nga ba. So, ayun, maraming salamat sa panonood ng aking vlog for today.